Alam mo ba ay homemade salted egg? Panoorin mo ang video ito para sa inyo. It's so sarap! Salted egg. Bakit yung itlog na maalat mapula? Eh, simple lang daw magpapula ng itlog. Siyempre, kamutin mo lang mapula na. Eto na! Eto na! Eto na mga kasangka, ang ating homemade salted egg. It's so sarap! Hola! 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 Kumusta kayo mga kasangka? At kumusta rin ako? Anong balita sa inyo at anong balita sa akin? It's me, Jetro Calendar. Today gagawa tayo ng homemade salted egg. Sinasabing itlog na maalat. Pero mga Pinoy lang talaga ang gumagawa niyan. Yung mga itlog na maalat. Nung bata pa ako, sinasabi ko, bakit yung itlog na maalat mapula? Eh, simple lang daw magpapula ng itlog. Siyempre, kamutin mo lang mapula na. So, it's joke only. So, ito lang yung proseso ng gagawin natin. So, mga gagamitin nating sangkap sa ating paggawa ng ating itlog na maalat. Meron tayong isang katarabang itlog dito. Itlog na veggies. Ito yun. Kaya brown yung kanyang kulay. Meron naman siyang itlog na ordinary egg, yung puti. Ito yun. And gagamit tayo ng asin. Rock salt. Ito yung rock salt na gagamitin natin. 1 kilo and 2 kilo. Ayan. So, umpisahan natin ang paggawa ng itlog na maalat. So, sa proseso ng paggawa ng itlog na maalat, gagamit din tayo ng container. Ito yung ating gagamitin container na lalagyan natin ng asin. Mga sangkap na gagamitin natin sa ating paggawa ng salted egg, meron tayong itlog na brown. Ito yung veggies. Ito naman yung itlog na ordinary, white eggs. And 2 kilo rock salt. 1 kilo each. Yan, dalawa yan. Talagay natin sa ibabaw at ilalim. So, umpisahan natin. It's so sarap! Itlog na maalat. Let's go! Mga kasangga, umpisahan natin yung paggawa ng proseso ng itlog na maalat. Napakasimple lang. So, nandito tayo sa Saudi, kaya yung paggawa natin ng itlog na maalat eh, hindi yung literal na ginagawa natin sa Pilipinas. So, gagawa lang tayo ng alternatibo na paggawa ng itlog na maalat. Pagkaman, ganun din naman yung proseso na ginagawa pag gumagawa tayo sa homemade. So, meron tayong salt. Una, lalagay natin yung salt. Lagay natin yung ating rock salt. Nabibili rin naman dito ang mga rock salt na galing India. And, lagay natin sa ating container. Lagay tayo ng rock salt container. And then, lalagay natin yung ating itlog. Yung ating itlog. Lagay tayo ng itlog sa container. Napakasimple lang na proseso sa paggawa ng itlog na maalat. Try nyo sa bahay nyo kung gusto nyo makamura. Lagay na natin itong itlog na maalat sa ating container. Sanansal lang natin ng maayos yung paggawa natin ng itlog ng maalat sa ating container. 24 pieces yung isang tray ng itlog dito. Medyo may kalakihan. At medyo mura din yung itlog ng nabibili namin dito. Bibiliin mo lang siya kapag yung naka-promo. Kasi yun lang yung chance na makabili ng maraming itlog pag naka-promo yung itlog sa supermarket. Yan. Sabi nga, kung gusto mo ng madaling mapulang itlog, siyempre gamutin mo yung itlog para pumula. Joke lang po yun. Ang pinag-uusapan po natin dito ay
Isama na rin natin itong yung na puti. Ito tayo ng kalahati, mga 12 pieces. Konting puti. Shout out kay Kuya Bernard and kay Bagets. Pili natin yung medyo maganda yung shells para hindi siya mabasag. Kasi yung mga itlog minsan maninipis yung shells dahil sobrang ano na ng gamot feeds nila, maninipis. Siguro tama na yan. And then lagyan na rin natin itong another 1 kilo na rock salt. Napakasimple lang gumawa. Hindi mo na kailangan pang bumili sa supermarket o sa anumang tindahan. Gumawa ka na lang sa sarili mong bahay. Kunting patient lang sa paghihintay para magawa tayo ng maalat na itlog. Salted egg nga. So, lalagyan din natin ng tubig. Kailangan lagyan ng tubig. Babad natin siya ng mga 15 days. After 15 days, pwede na natin itong hanguin sa asin. Maalat na yan. Mamantika na yung loob ng egg. Sakto na yan. Isang pitsil na tubig. Hindi naman kailangan maraming tubig. Kailangan lang maraming asin. So, lalagay na natin ito sa safe na place para hintayin natin. 15 days, okay na. Meron na tayong itlog na maalat. It's so sarap mga kasangga. Itlog na maalat. So, maghihintay tayo ng mga 15 days bago natin ito ilaga. At makikita nyo yung sarap at saka yung mantika ng itlog tumutulo na talaga. So, hindi na natin kailangan pang gawin yung mahabang proseso ng paggawa ng itlog na maalat na inilalagay pa sa putik para makagawa ng itlog na maalat. Mga kasangga, after 1 month, ito na yung ating itlog na binabad sa asin na ginawa nating salted egg. So, kukunin na natin siya sa pagkakababad, then ilalaga po natin siya. Tayo ng 10 piraso o 8. Ito yung pagkatapos ng isang buwan. Maalat na to. So, kailangan lang natin itong hugasan bago natin ilaga. Kumuha lang tayo ng 2, 4, 6, 8. Kumuha tayo ng 8 piraso para ilaga. Ito na mga kasangga, na hugasan na natin yung ating itlog mula sa pagkababa dito sa ating asin. Ang rason, kaya hinugasan yung itlog mula sa pagkababa bago natin ilaga, baka mamaya merong sumabog, pumutok na itlog. So, mag-iiba yung lasa niya. Hindi na siya maalat. Okay na to. So, ilalagay na lang natin ito sa ating kaldero. And diretso na tayo sa kalan para magdaga ng ating itlog. Ito na yung ating itlog na maalat. Kailangan nating ilaga. So, punta tayo sa kusina para isalang natin itong ating itlog na maalat. Mga kasangga, nakasalang na yung ating itlog na maalat. Lalaga natin siya ng 5 to 10 minutes para maluto. Eto mga kasangga, kumukulo na yung tubig na pinaglalagaan natin ng itlog na maalat, itlog ng manok. Makikita nyo may bula siya kasi may sumabog na isang itlog. Yan yung sinasabi ko, kung hindi natin hinugasan yung itlog, so lalasa yung kanyang alat, yung pait ng asin.
Eto na mga kasangga, ang ating itlog na maalat, homemade. Sariling gawa natin, bakit bibili pa tayo sa labas? So, wala tayong ibang gagawin kundi titikman natin itong ating itlog na maalat. 30 days natin siyang ibinabad sa rock salt na may tubig. So, makikita nyo naman ito sa una nating ginawang video na yung procedure na paggawa ng ating homemade salted egg. Yung ginamit natin ay itlog ng manok. Nagkaroon kasi ng promotion yung itlog ng manok, almost 15 riyal. So, mura na yon. Mura na sa 24 pieces, 15 riyal. Kaya gumawa tayo ng salted egg. So, mura lang dito sa Saudi. So, ayan. Kitang-kita yung ating pagka-salted. Kuha pa tayo ng isa. So, makikita nyo, ayan o, medyo nagmamantika siya. Ayan yung ating itlog na maalat. Ayan o, nagmamantika. Within 30 days, ganyan yung magiging ng itlog na maalat nyo. Paggawa. Tikman natin ang ating itlog na maalat. It's so raw. Saktong-sakto lang yung alat niya. Balancing-balance. Yung pinakang puti niya, talagang salted na siya. And then, yung pinakang pula niya, creamy. So kung ano yung literal na lasa ng nabibili nating itlog na maalat na ang procedure nilalagyan pa nila ng putik, tapos lalagyan ng asin. So, ibababad nila yun na maraming araw pa rin. So, ganun din to. Ganun din. Nakikita mo yung pinakang nagkaka tayo ng medyo ganda. So, ito. So, makikita mo yung pinakang itlog na pula. Ayan, no? Yung red. So, iba na yung kulay niya sa ordinaryong nilagang itlog. Talagang naluto na siya sa asin. So, napakasarap. Kahit nasa malayong lugar tayo, hindi tayo sa Saudi, nakagawa tayo ng salted egg. So, isa pa. It's so sarap. Homemade salted egg. So sarap. Sabi nga sa kasabihan, may love na sa niluto, wag lang sa nagluluto. Masarap mga kasangga. Kahit dyan sa bahay nyo, kung mayroon naman kayong mga extra egg, kung marami talaga itlog ng manok, pwede nyo gawin yung itlog ng maalat. Hindi nyo na kailangan bumili sa labas. Mas mainam yung tayo na mismo ang gumagawa. Sa susunod na video, kita-kita tayo mga kasangga. Dahil ikaw at ako ang magkasangga rito, lagi mong tatandaan, nobody perfect, but we need to perfect. Bye-bye!